dahil tinalakay natin ang patungkol sa tinatawag na pansamantalang pinupuntahan ng kaluluwa pagka namatay, at saka yung tinatawag na final state o yung kahantungan ng kaluluwa sa muling pagbabalik ng Panginoon. So yun yung pinag-aralan natin. Pero gusto ko muna na ipaalala sa inyo na nasa chapter 6 na tayo ng Matthew, at ngayon ay pag-aaralan natin yung verse 24. So Matthew chapter 6 verse 24 po. So we have one verse sa gabi pong ito, at nais ko po na basahin po ito. Ibasa po nung unang nakakita. Matthew 6:24 po. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Maglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yes. Okay. So, ang ating pag-aaral ngayon, serve God above all. Yun yung pag-aaral natin. Serve God above all, o paglingkuran ang Diyos ng higit sa lahat, o pinakamataas sa lahat. Ulitin ko na ito ay pag-aaral patungkol sa beatitude, o yung dapat na magiging ugali ng mga mananampalataya na nasa kaharian ng ating Panginoong Diyos sa Kingdom of God. At kung mapapansin natin, sa pag-aaral natin dito po sa chapter 6, yung verse 19 hanggang verse 21, pinag-aralan natin ang patungkol sa babala ng ating Panginoong Hesukristo na huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Napansin natin yon dahil dito daw po ay may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. So yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na impukin daw po natin ay ang kayamanan sa langit, sapagkat doon ay walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So yun nakita natin. And then, biglang ipinasok yung verse 22 hanggang 23 patungkol sa pinag-aralan natin na the eye of the Spirit, di ba? Yung mata ang pinakamata ng ating spiritual na kondisyon ng buhay. At doon ay nakita natin na tinutukoy ngayon doon yung pamumuhay natin ng may kaliwanagan sa katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos. And then biglang pinasok ni Jesus Christ itong verse 24 to itong verse 24. Usually, sa ibang Bible po, yung 24 na ito, nakahiwalay po ito. Tsaka lang pinasok yung 25 hanggang verse 34. So ngayong gabi, tingnan natin itong tinuro ni Jesus Christ na binigyan ko nga po ng title na Serve God Above All, o paglingkuran ng Diyos ng higit sa lahat. So, ang sinasabi ni Jesus Christ dito sa mga disciple niya, sa mga mananampalataya na nagsasabing sila ay anak ng Diyos at naninirahan bilang mananampalataya sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ay nagsasabi ngayon, hindi pwedeng isang mananampalataya na mayroon dalawang Panginoon. So, yung Lord na binabanggit dito, gusto ko munang explain na ang sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kasi, yung word ho kasi na Panginoon, kapag pinag-aralan natin, of course, sa English, Lord to di ba? So, yung Lord ho kasi, meron siyang tinatawag na two ideas na gustong ipakita si Jesus dito. This is coming from Old Testament. Kapag sa Lumang Tipan na sinabing Panginoon, ibig sabihin, binili siya ng isang tao, at kapag binili siya ng isang tao, yung kanyang sarili ay hindi na niya pag-aari, kundi pag-aari na ito ng bumili sa kanya. One of the example is si Joseph, di ba? Si Joseph nung binenta siya, nung binenta siya ng kanyang mga kapatid, kung saan siya napunta. Usually,
binili muna siya ng mga mangangalakal, tapos nung binili siya ng mga mangangalakal, binenta doon sa isat, and then napunta siya sa paraon di ba? So sabi ni Joseph, yung pamamahalaan lang niya yung buong pinagkatiwala sa kanya ng paraon, di ba? Sinasabi niya. So ang ibig sabihin, sa lumang tipan, ang konsepto ng Panginoon, hindi mo na pag-aari yung sarili mo. Pag-aari ka na ng taong bumili sa'yo at lahat ng pinapagawa sa'yo, susundin mo, magsasubmit ka. So, yun yung ibig sabihin sa lumang tipan. Pero, pagdating ng New Testament, yung salitang Lord, ito yung pinakamataas na pangalan na nag-uugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang salitang Lord, ginamit na sa Griegong salita na kurios, na ang ibig sabihin po, makapangyarihan, siya ang nagro-rule, nagahari sa lahat ng bagay. So kapag sinabing Panginoon ngayon, ang ibig sabihin dito, nagsasao sa lordship ng ating Panginoong Hesukristo. Like for example, nung sinabi ni Jesus Christ in the book of Romans chapter 10, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Hesukristo ay Panginoon, maliligtas ka, di ba? So, ang ibig sabihin doon, kapag sinabing Panginoon, it is referring to Jesus Christ as our Savior. Panginoon natin siya na tagapagligtas, at pagkayari tayong maligtas, ang ibig sabihin lang noon, yung buong buhay natin, nagsasubmit siya under the authority of Jesus Christ, na kinikilala natin siya na Panginoon ng ating mga buhay. One of the example is in 1 Corinthians chapter 6, di ba sinabi doon? Binili kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang bahagi ng inyong katawan upang maparangalan ang Panginoon. Please open your Bible in 1 Corinthians chapter 6 at paibasa po yung verse 20. Ang sabi doon, verse 19 up to verse 20. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Paibasa po. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Hindi na ninyo sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, nakita nyo, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Ang ibig sabihin po dito, para mabili tayo mula sa pagiging makasalanan natin, ang pinambayad po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nang ibig sabihin, nung si Hesukristo, 2,000 years ago, nagkatawan tao siya, he became man. Of course, alam natin, in the person of Jesus Christ, meron siyang dalawang nature. He is a man and he is a God. Noong 2,000 years ago, nandito siya sa lupa, ang sinasabi rito, ang pinambayad ng Diyos sa atin, kung paano tayo nabayaran sa ating mga kasalanan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, binayaran tayo sa malaking halaga. Ngayon, ay sabi, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So meaning, yung katawan natin ito, hindi po natin ito pag-aari. Kasi pag-aari po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng verse 19, na yung katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. At ang Diyos ang siyang naninirahan sa inyo. At ang sabi, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. So, our body is the pag-aari po ito ng ating Panginoon. The Lord God dwell in our body. Nasa katawan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya at sabi, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Of course, alam natin, kapag napaparangalan ang Diyos sa atin, ang nagro-rule as a Lord sa buhay natin ay walang iba kundi si Kristo. So that is the concept of the word Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, walang makapaglilingkod, sabi niya, walang makapaglilingkod na sabay sa dalawang Panginoon. So, ano ba yung Panginoon na binabanggit naman dito? Kanina tiningnan natin from the perspective of Old Testament and New Testament, and it is referring to Jesus Christ. Yung word ngayon dito na Panginoon, doon sa negative na implication nito, ang tumutukoy naman dito na pinapanginoon ay walang iba, kundi yung kayamanan. Yung mga bagay na material na mas mahal ng tao kaysa sa Panginoong Diyos. So ngayon, gustong ipakita sa atin ngayon dito na serve God above all,
by recognizing that we have one Lord sa ating mga buhay, and He is Jesus Christ. Sa Panginoon, kapag tumawag siya nung kanyang mga alagad, laging nasa concept ni Jesus Christ na anuman yung trabaho nila, ay laging sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na naiwan mo ito. Literally, sinabi niya, like for example, in Matthew chapter 9, verse 9. Please open your Bible in Matthew chapter 9, verse 9. At maaari po bang paibasa nyo ang Matthew 9:9? Sige po. Matthew 9. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Okay, ano yung makikita natin dito? Si Mateo, na sumulat ng Book of Matthew, nakita po natin, he is publican or tinatawag na tax collector. Ang pangalan niya dati, Levi. Yung Levi, kapangalan-pangalan ng nanay namin yung Levi, publican siya, tax collector siya. Ibig sabihin, ang tax collector nung panahong iyon, sila yung pinakapangit ang image sa mga Romano. Kasi, parang ito yung BIR natin ngayon na taga-kolekta ng buwis. Yes, may under the table. So, itong si Levi, itong si Matthew, of course, alam natin dito na pag sinabing tax collector ka noon o publican ka, ang tingin sa'yo ng mga tao, mapaka-makasalanan mo. So dito ngayon, siyempre alam natin na si Jesus Christ, si Matthew, na dating Levi o Levites, na publican, tatawagin talaga para maging one of the disciple ng ating Panginoong Diyos o one of the apostle ng ating Panginoong Diyos. Pero ano sabi sa verse 9? Umalis si Jesus sa lugar na iyon, sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. So, ibig sabihin, maniningil siya ng buwis. And then, ang sabi ni Jesus kanya, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. So, follow me, sabi ni Jesus Christ. Tapos, bakit ganon? Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. So, ano yung pinapakita rito? Despite of ng work ni Matthew, ni Levite, na literally nangungulekta ng mga pera nung panahon na yon, ano ginawa niya? Of course, alam natin sa kwento na tinalikuran ni Matthew, alin? Yung kanyang pagiging tax collector. At sumunod sa ating Panginoong Jesucristo upang paglingkuran na sa full-time na disciple o alagad ng ating Panginoong Diyos. So, mapapansin natin dito sa senaryong ito, maliwanag na si Matthew, iniwan niya ang kanyang trabaho sa tax collector dahil ang paglilingkuran niya ay walang iba kundi sino? Ang Panginoong Jesucristo. So yun makikita natin. Now, tandaan natin, kapag sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos, mamaya makikita nyo, hindi naman po lahat ng mga mananampalataya sinasabi na mag full-time as a pastor, di ba? Full-time worker ng ating Panginoon. Hindi po Pero ang principle dito, mamaya makikita natin, kung saan tayo nilagay ng Panginoong Diyos, mas iniisip natin na nandun tayo sa isang hanap buhay na masigit natin pinaglilingkuran ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Yun yung gusto ipakita rito. Now, in Philippians chapter 4, verse 11 to 13, maaari po ba nating pakitingnan? Philippians 4, 11 to 13. Sino po ang gustong bumasa? For 11 to 13. Kagayoy, iniwan siya ng Diablo. Hindi, Philippians 4:11. Ay, okay pala. Pakibasa na po, nakakita? Hindi ko sinasabi ito dahil kayo pinaghahanapan Yes. ko ng tulong. Tutunan ko ng masiyahan. Maging naman ang kalagayan. Pero naranasan ko na ang magnikahos. Naranasan ko na rin ang managana at natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang magbusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. Pakibasa po ang verse 19. Pakituloy po. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat na inyong kailangan.
Kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Okay, thank you. Kung mapapansin natin, sino ba si Apostol Paul? Di ba si Apostol Paul, pag pinag-usapan natin, lahat ng title nasa kanya na eh. Sa chapter ito nga po ng Philippians, sinabi doon, sa pagiging Pariseo, Pariseo ko. Sa pagiging Hudyo, Hudyo ko. Sa pagiging sa kautusan, walang maipipinta sa akin. Pero sinabi niya, ang lahat ng ito ay inari kong kalugihan. Alam natin si Paul, yung kanyang kasaysayan, matetrace natin back to Acts chapter 8 and 9. Diba? Makikita natin na kung saan, isa siya sa masugid na taga-usig ng ating Panginoong Hesukristo. At sa katunayan, siya yung pinakamasugid sa pagsunod sa kautusan. Kasi nga, hindi lang basta Saulo siya dati eh. Meron siyang, kilala siya sa lipunan nila. Kilala kaya nga nung humingi siya ng sulat para nung inuusig niya yung mananampalataya, pwede niyang kaladkarin, pwede niyang patayin. Binigyan siya ng mga ng mga nasa religious leader and even sa government nila di ba? Ganun siya katindi. Pero nung nakilala niya yung Panginoong Diyos, sinabi niya in Philippians chapter 2, yung tinuturing ko para sa akin na kapakinabangan ay inari kong kalugihan. Makamtam ko lamang ang isang pinakamahalaga, si Hesukristo. That is stated in Philippians chapter 2. Nakita natin doon. Ngayon, bigla niya ngayon sinunod yung binasa ni Sister Leonie sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Mapapansin natin, Apostle Paul had contented sa lahat ng bagay na meron siya sa kanyang buhay. Sabi niya, natutunan ko ng managana. Tama po ba? Natutunan ko ring maghikahos. Tama? Pero ang sabi niya, ang lahat ng ito ay kinilala niya na ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa kasaganaan, sa kawalan, ay kontento siya sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, magagawa ko ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. At buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. You see, naranasan daw niyang magutom. Tama po ba? Naranasan niyang mabusog. Naranasan niyang magkaroon. Naranasan niyang mawala. Pero sinasabi niya, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob. Now, kapag tayo ay Kristiyano, ang gustong ipakita sa atin dito, one of the na pinaka binibigay ng ating Panginoong Diyos dito, yung pagkakaroon ng contentment, di ba? Ano ba sa Tagalog yung contentment? Kasapatan, di ba? Kasi, when Christian, wala siyang contentment sa kanyang sarili. Ano yung mangyayari sa kanya? Hindi siya masasatisfied sa pagiging Lord ni Jesus sa kanyang buhay. Nawa niya? So, ibig sabihin, hindi siya makukontento, hindi siya magiging sapat kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Kaya ngayon, kung ating titingnan, sinasabi ngayon dito ni Jesus Christ, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ano sabi niya? Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Kasi sa ayon sa gusto natin, kapag ang isang Kristiyano, wala siyang tinatawag na contentment o pagiging sapat sa buhay niya, mamaya may warning si Paul dito dahil sa paghahangad ng salapi, maraming mananampalataya ang nasa block sa kanilang pananampalataya dahil sa paghahangad nila na salapi, sapagkat ang salapi ang siyang ugat ng kasamaan ng tao. Now, nung sinabi ngayon dito ni Jesus Christ, sapagkat kapupuutan niya ang isa. Ano yung ibig sabihin ng kapupuutan niya isa? At iibigin ang ikalawa. So sinasabi niya ngayon dito, yung ibang translation ginamit mamon Mamon. Ang ibig sabihin po dito, this is coming from the Old Testament, ito yung manay Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng paglingkuran yung lahat ng resources na meron ka para mabuhay ka. Kundi ang sinasabi niya, iibigin mo kasi yon at yung isa kapupuutan mo. So, yung pinapakita rito, meron lamang isang tinatawag na loyalty and allegiance ang isang totoong Kristiyano. Okay? So, sinasabi niya ngayon dito, sapagkat kapupuutan niya ang isa. Ano ibig sabihin ng kapupuutan? Pag sinabi natin kapupuutan, ano ba yung ibig sabihin ng kapupuutan?
kinaiinisan, di ba? Nagagalit siya. Galit na galit. Siyempre, pagka napupuot ka, hindi mo mahal yon, di ba? Ang warning ni Jesus Christ dito, kung ang kayamanan mo, o yung mga material na bagay, o yung pera, ang mas mahal mo, kahit sabihin mong hindi mo kinapupuotan ng Diyos, yun yung gustong ipakita ni Jesus Christ. Hindi mo pwedeng sabihin na, mas mahal ko yung pera, pero mahal ko din yung Diyos. Yun yung gusto niya ipakita rito Ngayon, nasabi niya rito, iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ng isa, at hahamakin ang ikalawa. Of course, alam natin dito na ang gustong talakayin ni Jesus Christ dito, meron dalawang implikasyon nito. Una, doon sa nagsiserve as a full-time, katulad ng mga apostol niya. Halimbawa, in Matthew chapter 4, tinawag niya yung kanyang mga alagad. In verse 18 up to verse 22. Maaari po bang paibasa? Ito. Tinalikuran na ito yung hanap buhay nila Of course ngayon, ang gagawin ngayon dito, dahil tinawag ka as the apostle ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan paglingkuran mo ng tapat dahil ginawa kang apostol. Parang in the same way, if you are called as a pastor, full-time pastor, dapat gampanan mo ang pagiging pastor mo. And this is the principle of Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Paibasa po. At sa paglakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. 18 sa 19 pa. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. 20 pa. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Okay, sige po. So, tingnan natin. Itong panawagan ni Jesus Christ nito, tinatawag niya ang magkapatid na si Simon at saka si Peter, si Simon na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres. Tinatawag niya as a full-time worker, di po ba? So ano yung trabaho nila? Ang pagiging fisherman ng panahon nila, ito'y mapakalaking business ng panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. So meron silang hanap buhay, meron silang negosyo. At ano yung negosyo nila? Mangingisda. Kaya ang sabing ganon, sa verse 20, noon di iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. So iniwan lahat. Bakit? Kasi sa pananaw ni Jesus Christ, hindi pwedeng maging alagad niya o disciple niya itong si Peter at saka si Andres nang mayroon pang isang pinag-uukulan ng panahon. Ano yan? Pagiging fisherman. Di ba? Nila. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, nang tinawag niya, iwanan nyo. Alin ang iiwanan? Yung pagiging fisherman ninyo, iwanan ninyo yung hanap buhay nyo na yan, at ngayon tinatawag ko kayo upang maglingkod kayo sa akin. In the same way, ganun din yung ginawa niya. Doon sa verse 22, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Hesukristo. So ngayon, ang unang implikasyon nito, halimbawa ako, tinawag akong pastor, di ba? Tinawag ako ng Lord. Pinrepare niya ako sa pagpapastor, sa paglilingkod, way back 1996, di ba? So, doon pa lang, inihanda na ako ng Lord para mag-aral. Tapos, siyempre, naging pastor ako. Ang sinasabi ngayon sa akin, sabi ng Panginoon ngayon dito, hindi ka pwedeng naglilingkod ka sa akin, pero meron kang ibang pinaglilingkuran na trabaho mo, di ba? Kaya nga sa concept ng biblical na aspeto, if you are called to be pastor, magpastor ka. Pero ngayon kasi medyo nagiging, yung teaching ni Jesus Christ, medyo nagiging slight yung dating sa pagpapastor. Yung iba, pastor pero nagtatrabaho. Ang tawag sa kanila every Saturday, o kaya every Sunday, nagiging pulpit minister sila. Pero yung design ng Panginoong Diyos, ang sinasabi niya, if God call you to be a pastor, as a full-time pastor or minister or worker ng ating Panginoong Jesucristo, gawin mo na maglingkod ka sa Panginoong Diyos. Yun nga lang ang problema, meron pong mga tinatawag na magiging consequence, di ba? Kasi, if you are called by God, you always nagdidepende ka sa
Panginoong Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. At yan yung isang na kinababagabagan ng maraming mga nagpapastor ngayon. Kasi bakit? If the allowance or the salary of the pastor in the local church is not sufficient para sa pangangailangan, doon na nga gumagawa ng paraan yung pastor na sinasabi nila ngayon, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ko buhayin yung aking pamilya. Hindi ko naman pwedeng naglilingkod ako sa Panginoon, yung anak ko walang ginagatas, parang ganon, di ba? O wala na kaming kinakain. Kaya nagko-compromise sila. Pero yung design ng Panginoong Diyos, when it comes to God's calling as a full-time pastor, as full-time worker, sinasabi niya, you always dumipende ka sa magagawa ko sa iyong buhay. Siyempre, iba-iba yung level ng pananampalataya ng naglilingkod sa Panginoon. In reality, sasabihin ng iba, wala nang magatas yung anak ko, di ba? Kung kuwari, kakakasal may anak, di ba? Nagre-renta kami ng bahay, di ba? May babayaran kaming kuryente, tubig, kailangan ng ganon. So, anong nangyayari ngayon? Sa halip na ang kanilang focus ay kay Kristo, ano yung nangyayari ngayon? So, mas mahaba yung oras na inuubos nila sa trabahong meron sila kaysa sa trabaho na dapat nakapokus sila kay Kristo. So, yun yung gusto ipakita. Ito yung unang implikasyon. Yung pangalawa naman dito, gusto nating ipakita rito na hindi kasi lahat tinawag para magpastor. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, napakabigat po ng pagpapastor. Sa full-time pastor, alam problema kung assistant pastor ka, di ba? Kasi in one church, meron kang pastor na isang full-time, tapos you are assistant pastor at the same time nagtatrabaho ka, walang problema ron. So, ang pinakamabigat dito, yung full-time na tinawag sa ng Panginoong Diyos. Medyo may bigat siya. Kaya nga, ang sinasabi palagi ng banal na kasulatan, nang dumating na si Apostol Pablo and even sa mga disipulo niya, ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan in Galatians chapter 6, yung mga naghahasik ng mga spiritual na bagay ay dapat ding umani ng mga bagay na spiritual. Even in 2 Timothy, sinasabi din po doon na you need to be double honor, lalo na ang naglilingkod sa Panginoong Diyos, di ba? Ang salitang honor, this is the honorarium, this is the, sabi ng iba, this is the salary of the pastor, pero parang ang pangit tingnan, kaya nga sinasabi namin, this is the allowance of the pastor and his family, di ba? So sinasabi ngayon natin dito, mabigat yun sa pagiging full-time pastor kasi hindi pwedeng maglingkod ang isang pastor ng dalawa, na meron siyang full-time work and the same time, pastor siya. Sa totoo, hati ka talaga dyan, di ba? Kung ikaw ay isang empleyado, hahanapan ka talaga, kailangan magtrabaho ng 6 days, di ba? Ano na ibibigay mo sa Panginoon? Ano ngayon? Pag sinukat mo ngayon, kanino ka mas maraming oras at sino ang mas mahaba mo na paglilingkuran? Siyempre, yung work mo. So, in the same, parang sinasabi ngayon sa atin dito na tapat ka doon saan? Sa secular work mo, kaysa saan? Sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nakuha niyo yung punto ko? So ngayon, kaya nga, pag tinawag ka ng Panginoon para magpastor, you face the worst sa buhay mo. Meron o wala, magpapatuloy ka na maglingkod. Pero of course, iba na ngayon kasi nakikita naman ng mga members kung ano ang kailangan ng pastor. Kapag ka-blessed naman yung mga member sa isang local church, nagpo-provide sila sa pangangailangan ng kanilang pastor. Okay, nakuha niyo po yung punto natin. Ang pangalawang prinsipyo dito, ito yung mga Kristiyano na sinasabi, although nagtatrabaho ka, huwag mong gawing Panginoon, alin, yung trabaho mo. Tama po ba? Hello? Yun yung gusto ipakita, huwag mong gawing Panginoon yung trabaho mo. O huwag mong gawing na Panginoon yung mga material na bagay o pinansyal na aspeto na mayroong ka. Bakit? Kasi nga, kung titingnan natin, di ba ang title ko na nilagay dito, Serve God above all, di ba? Kahit nagwo-work ka, mas paglilingkuran mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang sabi niya ngayon dito, ay ito, iibigin ang ikalawa. Sana, kung tayo mananampalataya, ang iibigin natin ay ang Panginoong Diyos, hindi po yung kayamanan, hindi po yung material na bagay, hindi yung trabaho natin, hindi yung mga bagay na meron tayo. When we say, iibigin ng isa, yung definition ng pag-ibig dito, makikita po natin in the book of Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Paibasa nga po. This is the principle kung bakit nagsiserve tayo kay God ng above all.
kahit na nagwo-work ka, kung hindi ka naman nasa full-time ministry, di po ba? Ito pa rin ang principle natin. Paibasa nga po, Matthew 22 verses 37 to 39. Matthew 22 verses 37 to 39. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay, so nakita natin, ano yung pinakamahalagang utos daw? Nasa verse ano po Nasa verse 37, di ba? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ano ang ibig sabihin dito? Lahat po ng adjectives binanggit Di ba? Heart. Di ba ano pa? Mind. Soul. Strength. Just imagine, 4 po yung binanggit dito. Ibig sabihin, when we say love God, hindi na po nung kalahati ng puso natin. Di ba? Na hinahanap mo pa, nasan yung kalahati? Hindi ho ganun Buong puso. Pag sinabing buong kaluluwa, ito yung buhay natin. Kasi pag umalis yung kaluluwa natin sa katawan natin, dead na tayo Ito yung buong buhay natin. Buong pag-iisip, bakit hindi sinabing kalahating pag-iisip, di ba? At saka, buong lakas. So, ibig sabihin, lahat ng pagmamahal sa iyo, kahit na nagwo-work ka, di po ba? Kahit na sabihin mo na blessed ka financially, materially, sa buhay mo, kahit sa health mo, ang gagawin mo pa rin, mas mahal mo pa rin ang Diyos at siya pa rin ang paglilingkuran mo sa iyong buhay. Hindi mo ginagawang Lord, di ba? Yung trabaho mo na siya pa yung nasusunod sa iyo, na nagdidikta sa iyo, di ba? Lahat naman na yan ay merong tinatawag na pagiging good steward naman di ba? O yung tinatawag na time management sa lahat ng bagay. So dapat nating maintindihan yon. Ngayon, ang dapat lang nating maintindihan, yung binanggit po sa verse 22, nitong chapter 6. Ano ang sabi ng Matthew 6:22? Kung ang mata mo po, pakibasa nga po Matthew 6:22. Kung malabo po yung mata mo para tingnan si Kristo, malabo ang buong katawan mo. Matthew 6:22 po, pakibasa. 22 po. 22 lang po. Ilaw ng ang katawan. Kung malinaw ay yung paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Okay, so ano ibig sabihin nito? So sabi ni Jesus Christ, kung malinaw ang iyong mata. Ano sabi niya? Malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang iyong buong katawan. So ano ba ibig sabihin ng malinaw mata? This is our spiritual eyes, di ba? Ang problema, when you are focusing to the material things at saka sa work dito sa lupa, ay sasabihin ko sa inyo, hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos sa buhay mo. That's why in Hebrew chapter 12 verse 2, paibasa po. This is the urge of Apostle Paul sa mga mananampalataya upang hindi tayo ma-sidetrack ng mga bagay sa mundong ito. And yet, nagtatrabaho tayo sa mundong ito, pero meron tayong single eye na tinitingnan. Single focus ng eye natin. Sino yon? Hebrew 12:2. po. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahihiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Okay, so ano mapapansin natin? Look your eyes on Jesus. Kaya nga kung ating titingnan si Jesus Christ, sinasabi niya kapag ang mata ang pinakailaw ng katawan, di ba? Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliwanag ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay dilim pala, napakadilim niyan. So sinasabi rito, yung isang tao na maliwanag yung kanyang mata, spiritual eyes niya, dahil bulag tayo dati pero ang ginawa ng Diyos, binigyan niya tayo ng spiritual na paningin. At ang sinasabi niya ngayon dito, ang magiging focus natin ngayon, material na bagay ba? Yung lahat ba nandito sa mundo o si Kristo? Ano ang sabi ng Hebrew 12:2? Look your eyes on Jesus. Kailan? Nung ikaw ay niligtas niya, because He is the author of your faith. At sino ngayon ang magpapasakdal o magpapabanal, magpapalago ng iyong pananampalataya? Si Kristo din. Ang sabi ron, the perfecter of your faith or
the sanctifier of your faith. Kaya sabi ni Paul in Hebrew 12:2, look your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. So nakuha niyo yung punto ngayon dito. Kaya sinasabi ngayon sa atin dito, kapag tayo malinaw sa atin ang ating mga mata ay nakatuong kay Kristo, siya yung mamahalin natin. Tama po ba? Yes, nagtatrabaho tayo. We are blessed sa trabaho natin, sa negosyo natin. We are blessed sa mga material na bagay, pinansyal na bagay, sa kalagayan natin sa ating mga buhay, di ba? Pero mga kapatid, lagi natin tatandaan, we should look our eyes on Jesus. Di po ba? Kasi pagka hindi na po natin tinignan si Jesus sa buhay natin, masasidetrack na po tayo ng mga bagay sa sanlibutan ito at yan ang magiging hadlang o barriers upang mapaglingkuran natin ng higit sa lahat ang Diyos sa ating mga buhay. And there is a danger kapag ka po nangyari yon. Paibasa po ang 2 Timothy 6:10. 2 Timothy 6:10. Malapit na po tayo matapos. 2 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy 6:10. Apa. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Sige po. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Dahil? Yun po, no? 10. Ano sabi sa 10? Sapagkat? Ayun. Napansin nyo po? So, usually, yung pera po, neutral siya. Wala naman siyang buhay eh. But the problem is, the believers, di ba? Yung mananampalataya. Kung ang focus lang po natin ay material na bagay, pinansyal na aspeto, eh malalayo po talaga tayo sa Panginoong Diyos. Tama po ba? Alam nyo po, hindi po posibleng hindi mangyari yan. Kasi tingnan nyo po si Judas. Buksan nyo po ang inyong Biblia sa Matthew 26:14-16. Sino po ang gustong bumasa? Matthew 24:14-16. Please quickly, pakibilisan po. Matthew 26:14-16. Pakibasa na po na nakakita. Matthew 26 verses 14-16. Pakibilisan po na nakakita. Si Judas Iscariote, Yes po. isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip sa Jesus? Yes. Tanong niya, noon di binayaran sila ni Jesus ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkalalo si Jesus. Okay, this is the classical example na hindi si Lord ang Panginoon niya. Ano? Hindi si Jesus. Sino? Yung 30 pirasong pilak. At alam nyo po, meron na po kasing senaryo bago pa mangyari ito doon sa book of John chapter 12 verse 4-6. Paibasa po, bilisan. John 12 verses 4-6. Tingnan po natin. Doon pa lang kasi, meron ng may makikita ka na kay Judas na hindi siya nakapokus kay Kristo eh. John 12, 4-6. Pastor, quickly. Okay, yung kaibigan po. Doon siya na eh. John 12, Auditor siya ni Kon. 4-6. Yung po yan, tama. Good. Ingat yaman siya ni Kon. Ito'y Sige, pinili Sir Leonie. ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaaring umabot sa 300 Yes. salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yan ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Kapitin Siya mo ang yan. nag-iinang ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Napasin nyo, hindi talaga po kasi nga, Judas Iscariot, nakapokus siya saan? Hindi kay Kristo saan? Sa mga material na bagay na meron dito. Kaya, nature niya, hindi talaga posible na mangyari na ipagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo. So, you see, mahirap po talaga na kapag ang focus po natin sa mundong ito ay kayamanan, di ba? Material na bagay, di ba? Yung pagiging focus natin sa mga bagay na ganito, hindi po mahalaga. Kasi, hindi naman po masama. Kasi, paano tayo mabubuhay kung wala tayong trabaho? Tama po ba? Paano tayo makakapagpaaral ng mga anak, makakabili ng mga necessity natin sa buhay natin, kung hindi tayo magtatrabaho? Mahalaga po yan. Pero ang gustong ipakita ni Jesus Christ, we are here in this world as a believer,
Hindi para mamuhay na maging Panginoon natin ang mga bagay na nabanggit kanina. Nakuha niyo yung punto? So ngayon, dito ako magwawakas yung binanggit po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Paibasa po. Ito yung isang babala ng Panginoong Diyos through King Solomon. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Paibasa po. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, Yes. at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. So you see, sinasabi kapag gahaman ng isang tao sa salapi, hindi yan masisiyahan. There is no contentment sa isang taong greedy sa salapi. Napansin nyo, sabi ron, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Napansin nyo? Kasi nga, greedy eh. Sa akin, ang gusto pa nun, mas madami. Kaya nga minsan, mapapansin natin, kay Apostle Paul sinabi niya, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng kasalanan. Di ba? Kapag naghangad ka ng salapi, kasi gusto mong umangat yung buhay mo, sa mga bagay na hindi naman yun yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, di ba, bakit maraming tao na kumita lang ng salapi, lahat ng illegal ginagawa, di ba? Napansin natin, may mga nagbebenta nga ng katawan di ba? May nagbebenta ng masamang illegal na elemento, di ba? Lahat ginagawa. So sabi ni Haring Solomon, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. So there is a danger talaga po sa mga material na bagay sa mundong ito. Sana ang maging konsepto natin, yung konsepto ng tatay ni Haring Solomon, si David. Ano ba yung pananaw ni Haring David na anak, tatay ni Solomon, when God bless him, ano ang nasa isip ni Haring David? Paibasa po ang 1 Chronicle 29:3. 1 Chronicle, unang Kronika 29:3. Paibasa nga po, unang Kronika 29:3. Apo, 29:3. Yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Okay, so napansin nyo? So sabi niya, sa 29:3, maliwanag, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak. Ano daw? Ginto. Ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. So napansin nyo, when King David, blessed by God, masigit na pinapahalagahan niya pa rin. Sino? Ang Panginoong Diyos, di ba? Ang Panginoong Jesucristo, mas pinapahalaga niya. Hindi siya nanghihinayang na gamitin ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya to bless God sa pamamagitan ng ng pagtatayo ng templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakalinaw ang sabi ron, pati na, hindi lang iyan. Kasi yung hindi lang iyan, kasi po in verse 2, ang sabi niya, kaya sinikap ko magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal, at kahoy. Napakarami ang hinanda kong batong unise at iba pang mamahaling mga batong panghiyas at palamuti, lahat ng uri ng mahalagang bato na marmol. So napansin nyo, as a king of Israel in that time, talagang pinag-prepare niya. Galing ito sa mga mamamayan ng Israel. Pero hindi lang basta siya ganun, kundi even yung personal na kayamanan na meron siya, di ba? Ibinigay niya sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya ron, sa verse 4 na bandang dulo, sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain ito ni Yahweh? Ano yung naging tugon naman? Sabi ng verse 6, tumugod agad ang mga pangulo, yung mga leader ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng hukubo at ang katiwala ng hari. Verse 7, kusang loob silang nagbigay, etc., etc. Napansin nyo? So, even in Old Testament, mapakaganda ng perspektibo nila when it comes to God's blessing sa buhay nila, di ba? Hindi sila madamot dahil alam nila na ang mga bagay na meron sila, they are stewards of God's blessing na galing po sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Hindi nila ginawang Panginoon yung mga kayamanan na meron sila, sa halip ginamit nila ito upang mapaglingkuran ang Diyos sa kanilang mga buhay. So back to our passage in Matthew chapter 6 verse 24. Kaya ang sabi rito ni Jesus, walang makapaglilingkod
ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang kalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. So directly, ang tinutukoy niya rito, Diyos at kayamanan. So kung mananampalataya tayo, naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos above all, di ba? Kasi siya yung Panginoon ng buhay natin. Tama po ba? Hindi natin gagamitin ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin upang i-control tayo nito. Di ba? Sometimes, may maling konsepto. Sa halip na tayo ang mag-control sa lahat ng bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin, kinukontrol tayo ng mga bagay na meron tayo. Di po ba? Kinukontrol tayo. Anong ibig ko sabihin nito? Hindi na sila, yung mga bagay na meron na tayo, yung nagkukontrol sa atin. Bakit maraming Christian, di ba? Na wala na sa gawain, wala na sa ministry, hindi nakapagpatuloy. Dahil kinontrol sila ng mga bagay na umo-occupy sa kanilang isipan at buong pagkatao nila. At ano yung nangyari? Nalayo sila sa Panginoong Diyos. Tama po ba? Pero tayo bilang mananampalataya, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, we should love God above all. And if we love God above all, ano gagawin natin? Maglilingkod tayo sa Kanya. Pag pinagpala tayo ng Panginoong Diyos, sasabihin natin, Panginoon, hindi po ito yung Panginoon ko, ikaw yung Panginoon ko. Lahat ng meron ako dito ay katiwala mo lang ako sa lahat ng mga blessing na meron ako ngayon dito. Amen? So, yung warning ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, walang makapaglilingkod na sabay sa dalawang Panginoon. At ang Panginoon na binabanggit niya rito, Diyos at kayamanan. Amen? So, kung ang iniisip natin, ito yung warning sa atin. Sa mga estudyante rito na someday makakapagtrabaho kayo. Tama? Sana hindi maging dahilan yung inyong mga dreams, di ba? Yung mga pangarap nyo, yung mga ambisyon nyo sa inyong buhay na one day gusto kong magkaroon ng bahay na maganda, di ba? Magkaroon ng business, magkaroon ng ganito. Sana hindi ito maging dahilan upang ang buhay ninyo ay magpakita ng paglayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Gagawin nyo ito, ang mga bagay na ito, dahil ang nais ninyo ay maganap ang lahat ng bagay na ito according to the perfect will ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So, yan yung gustong ipakita sa mga estudyanteng nandito on the someday. Sa mga nagtatrabaho naman, alam natin, you are blessed, di ba? Sa mga anak natin na nagtatrabaho, sa sino man nagtatrabaho sa atin, pero sana tatandaan natin na if God bless us, ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay makita natin na paglilingkuran mo pa rin ang Diyos ng masigit sa lahat sa mga bagay na nasa posisyon ka o meron ka at ang nais mo ay maparangalan ang Panginoong Diyos. So, ibig sabihin po, anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay, maglilingkod tayo sa Panginoong Diyos ng higit ng mas mataas kaysa sa mga bagay na mayroon tayo. Kaya nga, minsan yung mga pastor, nag-uusap-usap kami. Pag-uusap-usapan lang namin. Na siguro kung hindi nagpastor, baka sabi ng iba, baka ganito na raw sana. Di ba? So kaya lang, lagi kong kinukonclude palagi may kanya-kanyang panawagan ng Diyos sa atin. Kung tinawag ka para magpastor, magtapat ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi, maliwanag naman po yung sinabi sa atin dito Di ba? Na kung kalooban ng Diyos na sa loob ng iyong pagpapastor ay ibigay niya yung mga bagay na inihanda niya para sa iyo, wala naman po makakahadlang nito Ibibigay at ibibigay ng Diyos na ito in the right time and the perfect time na inihanda ng Panginoong Diyos. So yun para sa akin, di ba? Kaya yung misis ko nga, napilitan pong mag-abroad kasi nakita niya yung hirap ng paglilingkod namin So, kaya ang ginawa ni Sister Daisy, nag-abroad siya. Sa totoo lang, ayoko siya sana pa-abroadan kasi nga, kaya nga siya pinag-aaral ko ng education Pinag-aaral ko ng BEd Sabi ko, gusto ko maging teacher ka, di ba? Gusto ko mag-teacher ka. Yun talaga ang gusto ko. Pero naging iba yung pamamaraan ng Diyos. Kaya naniniwala ako na saan man siya dinala ng Panginoong Diyos, di man natupad yung prayer ko sa Lord na maging teacher siya, di ba? Nagtuturo.
lagi naman niya sinasabi sa akin, pa, in all things, God work together for good, sabi niya sa akin. May purpose talaga yung Panginoong Diyos. At nakikita ko naman, despite na ganun yung nangyari sa kanya, nakikita ko yung heart niya sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. She always seek God sa ministry po na ibinigay sa amin. Nandiyan siya to support me sa mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa amin. Hindi siya naging madamot when it comes to the ministry that God entrusted to us. Nakita niyo po. So, in the same way, sana ito yung maging heart ng bawat isa sa atin. Amen. So, mas paglilingkuran natin ng Diyos ng higit sa lahat kaysa sa kayamanan o sa mga bagay na inaalok ng mundong ito. Amen? So, any question in addition to our pag-aaral? Kaya sabi niya, Pastor, di ba siya na siguro pinakamayaman